magiging tarakili. Pumalo na sa 120 ang nasawi sa lalawigan ng Cebu dahil sa Bagyong Tino. At sa ilang bahagi ng Talisay, halos wala nang natira sa mga bahay sa tabing ilog. Sa Liloan, nasa bubong pa rin ang ilang residente. At mula sa Cebu City, saksi live si Emil Sumangi. Emil? Gustuhin man ng mga kababayan nating naapektuhan ng pagbaka na makarecover, nananatili pa rin hadlang ang problema sa kuryente, tubig at iba pa. Narito ang aking report. Emergency, please guys! Naiyak na lang ang ilang residente nang malubog sa baha ang unang palapag ng kanilang bahay sa Liloan, Cebu. Kuha ito sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino roon noong Martes. Ang mga residente sa Barangay Kutkot nagsiakyat na sa kanilang mga bubong dahil sa lalim ng tubig. Naglutangan ang mga gamit tulad ng aquarium na pilit isinasalba ng may-ari. Rumagasa ang baha ng umapaw ang Kutkot River na sumira sa katabing dike. Malalim din ang tubig sa labas ng subdivision gaya sa gasolinahan kung saan umakyat sa tanker ang isang empleyado para mailigtas ang sarili. Inakyat niya rin doon ang kanyang pamilya, kabilang ang mga bata. Umakyat na kami sa tanker, mga ganito na sir yung tubig kasi galing kami sa opisina. Ang kanyang mister, inabot ng tubig sa daan kaya't kumapit sa signage para hindi anurin. Saan kayo lumambitin nun, sir? Turo mo nga sa akin. Sige, halika, samahan mo ko. Yan sir. Mahigit Ito ang oras sir. Dito po. Mahigit ang oras ako sir. Wala ka salong. Ganito ako sir. Paghupa ng tubig, naiwang balot ng putik ang mga kalsada at kabahayan. Animoy pinagpatong-patong na laruan naman ang mga inanod na sasakyan. 2 araw na ang lumipas pero bakas pa rin ang pinsala ng bagyo rito sa Liloan. Nagkalat ang mga debris ng mga nawasak na bahay. Nakahambalang pa rin ang mga nabuwal na puno at tumaob na sasakyan. Kita rin ang pinsala sa bumigay na dike. May mga hindi pa rin nakabababa mula sa bubong. Ba't hindi ko kayo bumababa? Wala nang tubig panghugas ng paa. Ipinakita ng mga residente ang loob ng kanilang bahay. Ito, TV. Ayun ho yung linya. Oo, yung TV. Ito po yung linya ng tubig, mga Yan, kapuso. yan, 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 Ayan TV. ho. Pero higit sa pinsala sa ari-arian, doble ang dagok para sa mga namatayan ng kaanak. Tulad ni Criza, na nakaligtas man, naulila naman sa mister at 3 anak na edad, 1, 3 at 8. Nasawi rin dahil sa bagyo ang kanyang ama at pamangkin. Hindi may paliwanag. Nung nagising kami, paalang ang baha. Walang minuto, umabot siya dito. Umakyat kami sa bubong. Tapos kumulaps yung building sa tabi namin. Doon tumama sa bahay na inakyatan namin, collapse din kami. Nadamay kami. Tangay kami lahat. Nung na-rescue na kami, may nagsabi na may mga nakita doon. Nakita dito. Pumunta kami, naghanap. Kasabay ng pagluluksa ang pag-aalala sa nawawala niyang ina, tiyakin at 2 pamangkin. Hindi namin pa alam paano magsimula. Wala ng bahay. Wala lahat. Wala pamilya. Sana may magpadala ng crane para mahukay kasi marami pang natabunan. Kanina, patuloy pa rin ang search and retrieval ng mga otoridad. Kasama po natin ngayon ang mga taga-Philippine Air Force. Ipe-penetrate nila itong subdivision na ito sa Liloan sa pagbabakasakali na meron pang pwedeng mailigtas, maisalba mula ho sa area na lubos na naapektuhan ng biglaang pagtaas ng tubig. Hirap pa rin ang mga rescuer na galugarin ang lugar dahil hindi pa cleared ang mga kalsada. Sa isa pang subdivision, binalikan ng pamilya Borges ang kanilang aso na naiwan sa bubong sa kasagsagan ng bagyo. Nakatalik dyan sa yung tubig, ganito na. Mga kapuso, bukod sa kuryente,
tubig, pagkain at damit. Isa po sa mga ipinapanawagan pa ng mga residente ng subdivision na ito sa Liloan, Cebu. Ang sanay makapasok na ang ayuda. Pero meron hong problema dahil nakabara pa rin ang mga bihikulo sa papasukan ng mga sasakyang may dala ng tulong. Kaya isa ko sa mga gusto nilang mangyari rin sana ang maagang at mas mabilis na responde ng mga tow companies para maklear na ang kalsada papasok sa sentro ng residential area. Sa lungsod naman ng Talisay, halos nabura na sa mapa ang mga bahay sa gilid ng ilog sa barangay Dumlog dahil sa Bagyong Tino. Wala nang mapakinabangan mula sa mga bahay at ari-ariang inanod ng baha. Wala ring naisalbang gamit ang karamihan sa mga apektadong residente na nananatili muna sa gymnasium ng Barangay Hall at Health Center ng Barangay Dumlog. Pero hindi rin mailatag ang mga tent dahil puno ng putik ang sahig. Ang iba, naglatag muna ng sapin sa bleachers para may mahigaan. Sa Mandawi City, kung saan 12 na ang naitalang nasawi, bakas din ang naiwang pinsala ng bagyo. Kabilang sa apektado ang mga driver at konduktor ng 2 bus na nalubog sa baha. Ang Samoa na unta nga, bisag gamay nga ka ng ayuda lang, hinabang ba, kay kami, di may makapasalig nga makabihay mi dayon, kay tungkol po na sa pagtinabangay, pag-ayoan ng mga sakyan na namo diha, malimpyuhan, nga makadagan mi. Sa Cebu City, nakukay na ang bangkay ng 2 sa 4 na magkakaanak na natabunan ng landslide sa barangay Sapang Dako. Patuloy ang search and retrieval operation sa 2 biktima. Nagsagawa na rin ng clearing operation ang mga tauhan ng Coast Guard sa mga naiwang basura at debris sa palengke ng Consolacion, Cebu. Puspusan din ang search, rescue at retrieval operation sa iba pang lugar sa Cebu. Nagsasagawa rin ng clearing operation para maalis ang mga umambalang sa daan. Patuloy rin ang pamamahagi ng tulong para sa mga nasalanta. Ang ilang pribadong ospital sa lalawigan nag-aalok na rin ng libreng konsultasyon para sa mga nasalanta at binaha. Pia, ang pondo naman na nirelease ng Office of the President, inaasahan ng mga kababayan nating naapektuhan na makakatulong sa kanila at madarama nila sa lalong madaling panahon. Live mula rito sa Cebu City, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Nakaranas po ng pambihirang lakas ng pagulan ang maraming lugar sa Visayas. Noon pong kasagsagan ng Bagyong Tino. Ayon yan sa Pag-asa. At base sa inilabas nilang datos, lumagpas sa critical level ang naitalang pag-ulan. Sa ilang lugar doon, mula po alas 8 na umaga noong November 3 hanggang alas 8 na umaga noong November 4. Sa Barangay Bagakay sa Toledo City, naitala ng Pag-asa ang 428 mm na ulan. 300 mm naman sa Barangay Ilihan sa Toledo City pa rin. At tig 183 mm ng ulan sa Danao City at sa Mactan Synoptic Station. Nagbigay rin ng pagtaya ang Pag-asa sa posibleng ibuhos na ulan ng tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility na tatawaging Bagyong Uwan sakaling pumasok sa PAR. Sa ngayon, yung initial estimate po natin, posibleng mabot ng more than 200 mm of rain ang dalang ulan nito, lalong-lalo sa mga lugar na posibleng nasa direct path ng sentro nito. Yung pinakamalapit sa sentro, inaasahan po natin na mas maraming pag-ulan, but as you move away from the center, inaasahan natin na probably magre-range ng 100 to 200 mm of rain yung ilang bahagi naman ng ating bansa sa mga darating na araw. Inilahad po ng ilang residente sa Negros Occidental kung paano muntik na silang malunod nung kasagsagan ng Bagyong Tino. Patuloy po ang paghanap para sa mahigit 50 nawawala. At mula sa Bacolod City, saksi live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Pia, umabot na sa mahigit 130,000 ang apektado ng pananalasa na Bagyong Tino sa Negros Occidental. Sa La Carlota City, halos lahat ng barangay binaha. Ilan sa mga biktima, sinalaysay ang naging mapait na karanasan sa bagyo. Tambak ng mga kahoy at puno ang nakahalo sa halos abot bubong na baha sa Barangay Roberto Salas Benedicto sa La Carlota City, Negros Occidental. Kita ang isang sasakyang inanod ng baha. Napaupo na lang sa bubong ang mga stranded na residente. Ang pananalasa ng Bagyong Tino, nag-iwan ng malaking pinsala sa lugar.
Lubog sa baha ang mga gamit ng mga residente. Ang bahay ni Nanay Salome, pinasok ng tubig. Muntik din daw siyang malunod. Amuyo ko kay ninyo. Pag may sa Ginoo nga makasurvive kami. Ginhapo ko kani before ko na kung may dala nga masaka sa babaw. Pero ang pamangkin ni Johnny, tuluyang naanod ng baha. Subok lang kaya nagstoryana pa kami pagalin mo. Kaya subok gid ani, subok gid mo subok gid. Ma'am. Ito wala tamayo batonong talaga. Ayon sa CDRRMO, 14 na barangay sa La Carlota City ang apektado. Dako gid ang halit sa mga panimalay, no? Ubrahon ang tanan nga matatapan ang mga pumuluyo sa La Carlota. Nagsagawa naman ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa bayan ng Hinigaran. Nasa 50 individual ang nailikas. Sa Barangay Bato, na-recover ng PCG ang 4 na bangkay. 2 rito ay mga nasawing bata. Sa buong Negros Occidental, mahigit 130,000 na individual ang apektado. Ayon sa PDRRMO, 44 ang namatay dahil sa bagyo. 53 ang patuloy na nawawala. May mga gin-deploy naman tangas search and rescue teams, nag-deploy man ta clearing team, kag nagbulig sa mga LGU. So far, subong aton nga mga main roads accessible naman. Nabalot naman ng takot ang pamilya ni Aling Roslyn dahil sa hagupit ng bagyo sa Iloilo. Nangangamba kasi sila na gumuho ang bahagi ng lupa sa labas ng kanilang bahay. Talbaan mga mister kay dire kay magaturog. Pay subong di sa sala na kami subong gaturog. Kay nadlok na basi magdalo mga bu. Ayon sa mga opisyal ng barangay, na-report na nila ito sa lokal na pamahalaan. Sa inisyal na investigasyon ng Santa Barbara MDRRMO, soil erosion ang maaring dahilan ng pagguho. Base may nag-cause nga nag-leak ang lupa sa likod kang slow protection. So ang leak nga to, kung may buho to sa dalom, amo to nag-cause nga nagsigi-sige nga nag-erode ang lupa sa likod ng slow protection. Sa ngayon, nakatakdang magpulong ang LGU at DPWH Iloilo 4th District Engineering Office para masolusyonan ito. Sa bayan ng Leganes, sinira ng bagyo ang bahay ng pamilyang ito. Ako lang naman ay makas ma'am. Wala akong banda. Yung bata ko sa disable pa na. Din makasan ko na, ginlunan ko na, iputangan ko para matindong kami balang. Di sobrang sakit man. Sa datos ng Leganes MDRRMO, mahigit 1,500 bahay ang napinsala ng bagyo. 52 sa mga ito ang tuluyang nawasak. Sa datos ng RDRRMC Region 6, mahigit 200,000 pamilya o mahigit 700,000 individual ang apektado ng pananalasa ng bagyo sa Western Visayas. Hangin gid, mabaskog ang hangin. In fact, kadamo kita sang mga kala-uprooted ng mga kahoy, iban mga century-old trees pa because kabaskogon sang hangin. Nagsasagawa ng aerial assessment ang RDRRMC Region 6 para makita ang lawak ng pinsala. Area sang Sigma, Tumambusaw, and Dao, flooded sa gihapon some parts of the highway. Kag makita man sa footage ang aton inspection nga daw dagat ang aton nga mga kahumayan, ang farmlands naton dito nga area. Sa ngayon, nagpaabot na ng tulong ang DSWD Region 6 sa mga apektadong pamilya. Pia, dito sa Bacolod City, unti-unti nang bumabalik ang supply ng kuryente, pero problema pa rin ang pagkain at tubig, lalo na sa mga nananatili sa mga evacuation centers sa mga oras na ito. Mula dito sa Bacolod City, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagdeklara na si Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Calamity kasunod ng panalasa ng Bagyong Tino at bilang paghahanda sa Bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. Mahigit 13 milyong piso ang naitalang halaga ng pinsala sa agrikultura. Batay po yan sa datos ng Department of Agriculture mula sa Western at Eastern Visayas. Saksi si Marizo Mali. Malakas ang agos ng tubig pero di nagpatinag ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Puerto Princesa City sa Palawan. Bahagi yan ng rescue operations sa Barangay Lokbuan sa kasagsagan ng Bagyong Tino kahapon. Isa pang nakaranas ng matinding pagbaha ang bayan ng Rojas. Kabilang sa nasalanta ang pamilya Condes na namatayan ng isang baka at 11 kambing. Umapaw ang ilog at inabot ng baha ang lugar kung saan nila inilikas ang mga alaga. Sa lawak ng pinsalang iniwan ng Bagyong Tino, hindi nakaligtas maging ang sektor ng agrikultura kabilang ang pangingisda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., nasira rin maging ang ilang high-value crops. Buti na lang daw ay naani na ang malaking porsyento ng palay.
We're already almost 90% harvested all over nationwide. Ang sugar may tama ng konti due to flooding and it's very unusual nga na naging flooded areas dun sa Negros, no? Mas malaki yung tama sa high-value crops in isolated places. Pero ang mas nasalanta raw ay ang mga palaisdaan at mga gamit ng mga namamalakaya. We are also ready to deploy yung mga Bureau of Fisheries vessels to assist them and rebuild their vessels and yung kanilang mga bigay ng fishing gears, mga payaw. Minomonitor na raw ng DA ang mga presyo ng produktong pang-agrikultura sa mga rehiyong pinaka-apektado. 255 million pesos na halaga ng agricultural inputs ang handa raw ipamahagi ng DA sa mga magsasaka at mangingisdang nasalanta. It covers yung seeds, fertilizers, fingerlings, some pesticides, fishing gears, para sa mga fisher folks natin and mga gamit pambangka. Then may survival and recovery loan program tayo, 25,000 pesos. Loanable amount, payable in 3 years para maka-replant sila, makabangon. Tutulong din ang Department of Agrarian Reform. Farm-to-market roads, yung mga irrigation, at namimigay din kami ng mga farm machineries and equipment. Kami na ang nagsisilbing middlemen ng mga agrarian reform beneficiaries. Mahigit sa 1 billion na ang amount na binibili, no, ng mga malalaking ahensya ng gobyerno. Makatutulong din nila ang dalawang executive order na epektibo na ngayon. Ang Executive Order 100 na nagtatakda ng floor price ng palay o pinakamababang presyo nito para hindi bagsak presyo at di malugi ang mga magsasaka. Yung EO 100, yung setting of the floor price, definitely helps yung sitwasyon ng ating mga farmers dahil ngayon may reference price na kailangan sundin. Gayun din ang Executive Order 101 na ganap na magpapatupad ng Sagip-Saka Act. Now with the Sagip-Saka Act, kahit na ang LGU, pwede nang bumili ng palay direkta sa mga magsasaka ang national government na wala ng public bidding. Mapipilitan ngayon ang trader na sumabay. Dahil may inaasahan pang susunod na bagyong paparating, nakatutok at inaabangan din daw ng Department of Agriculture at iba pang ahensya ng pamahalaan ang posibleng maging epekto nito. Utos sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos mag-deploy ng mas maaga para handa sila. At paalala pa raw ng Pangulo, expect the worst but act immediately. Nagdeklara na si Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Calamity kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino at bilang paghahanda sa Bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. Dahil may state of calamity, mas mabilis ang paglalabas ng pondo para sa mga nasalanta. Kasabay niyan, naglabas ang Pangulo ng 760 million pesos mula sa kanyang opisina para sa halos 40 lokal na pamahalaan na apektado ng Bagyong Tino. Pinakamalaki ang matatanggap ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental na tig 50 million pesos. Tig 40, 30, 20, 10 at 5 million pesos naman sa iba. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Patuloy po ang paglapit sa Philippine Area of Responsibility ng bagyong may international name na Phuong. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,570 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Habang papalapit sa Pilipinas, ay posibleng lumakas ito at maging super typhoon. Base pa rin sa huling forecast ng Pag-asa, posibleng pumasok sa PAR ang bagyo bukas ng gabi o Sabado ng umaga. At pagpasok sa bansa, tatawagin itong Bagyong Uwan. Posibleng maramdaman ang bagsik nito sa Sabado ng gabi o sa Linggo. Posibleng kumilos ito pahilagang kanluran at babaybayin ang lalawigan ng Isabela o Aurora. Maaari pong maapektuhan ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Region, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Southern Luzon. May panganib din ng malalaking alon at storm surge na pwedeng umabot ng lagpas 3 metro o lagpas 9 na talampakan. Sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu bukas, planong idulog ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang issue ng mga proyekto kontrabaha sa lalawigan. Saksi si Ian Cruz. Nilunod ng baha ang maraming lugar sa Cebu at maraming sa Binagyo ang kinailangang i-rescue sa mga bubungan. Meron pa namang mahigit 400 flood control project noon na ginastusan ng halos 27 billion pesos.
Panawagan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Imbestigahan kung saan napunta ang pondo para sa flood control project. Discuss with President Marcos regarding sa katong kaning 26 billion funds din, no? Para nako, it's not enough na resilient ang mga Cebuanos. Justice has to be also looked into. Nganong nahitabo ni karon tagaan tag justisya ang mga Cebuanos ug nganong nahitabo ni nato karon kaning flash flood diri sa tuang province. Inisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga lungsod ng Talisay at Mandaue sa Cebu kahapon. Hindi raw kinaya ng mga dike at revetment ang malaking tubig na bumuhos. Sabi ni Dizon, di sapat ang mga flood control projects lalo sa may Mananga at Butuanon River. Dalawang rivers ang may ang talagang umapaw ng todo-todo, no, yung Mananga River na nag-originate sa mga bundok sa Cebu City pababa ng Talisay at yung Butuanon River nanggagaling din sa mga bundok sa Cebu City pababa naman papuntang Mandaue. So yung mga nakita nating mga grabeng pinsalang dinulot dun sa dalawang ilog na malalaki. Kung titingnan sa isumbong mo sa Pangulo website, may 19 na flood control projects sa Mananga River na nagkakahalaga ng 2 billion pesos. Lahat dapat tapos na base sa date of completion. Ang Butuanon River naman may 17 flood control projects na may halagang 1.4 billion pesos. Ang dike can only take you so much, no? Ibig sabihin, pag normal na baha o normal na ulan, okay, kaya ng dike yan. Pero yung mga ganitong klaseng mga once in 20 year na bagyo, hindi kaya yan. Puro dike, puro revetment. Ang problema, hindi lang yon ang flood control. Ang isa sa mga pinaka-importanting flood control yung pagkokontrol ng daloy ng tubig na nanggagaling sa upstream ng isang ilog pababa. Yun ang wala. Sabi rin ni Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute and NOAA Center, hindi dike ang solusyon sa baha. May mas epektibo at murang solusyon kontra baha, lalo na ang nararanasan lamang minsan sa isang buhay. Panghuling konsiderasyon nga raw ito. Una, dapat daw maibalik ang forest cover na nawala nitong nagdaang 2 dekada. Dapat magkaroon ng retention basin na pwedeng imbaka ng tubig. Dapat may flow-through o maraming mini dams. Dapat may mga rainwater harvesting at mga pumping station para mailabas kaagad sa ilog papunta sa dagat ang tubig. Yung dike na yon magiging mas epektibo pa kasi nabawasan na yung baha. So yung ngayon na palaging dike, mas malaki na yung baha, aapaw. Pero kapag in-exhaust mo muna, ginamitan mo muna ng paraan, no? Naglagay ka ng mga iba-ibang mga solusyon, patong-patong na solusyon, tsaka ka mag-iisip ng dike para maging epektibo siya, mas mura at mas sustainable. Sabi ni Dizon, sa inisyal na nakita nila, papalo sa 50 billion pesos ang flood control project sa Cebu mula taong 2016 hanggang 2025. Ang Cebu Province ay ikalawang probinsyang may pinakamaraming flood control projects sa bansa base sa isumbong mo sa Pangulo website. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. May bagong asuntong kakaharapin ng mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. May kaugnayan pa rin ito sa mga anomalya sa proyekto kontra baha. Saksi si Joseph Moro. Panibagong reklamo ang kinakaharap ng mga dating DPWH engineers sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza sa Department of Justice kanina. Naghain ng Bureau of Internal Revenue ng reklamong tax evasion at iba pang paglabag sa National Internal Revenue Code of 1997 na may parusang kulong na pwedeng umabot sa 10 taon. Ayon sa BIR, nagsagawa sila ng lifestyle check sa 3 dating opisyal at siniyasat ang kanilang financial transactions, mga ari-arian, business interests at tax returns. Natuklasan ng BIR na kumikita umano ang mga ito sa kickback sa mga Ghost Flood Control Project at pinapapalitan umano ang pera para sa casino chips. Matatandang kasama sina Alcantara, Hernandez at Mendoza sa binansagang BGC Boys sa Bulacan Group of Contractors na big time umano magpatalo sa sugal at gumagamit pa ng mga alias sa mga kasino. Sir, itong pera po na dinadala na sila sa casino is intentional po to launder the money, the money that they receive from the kickbacks.
para hindi siya ma-detect. Ganun po yung ginawa nila. Mukhang yan ang parang opinion nung nagkaroon ng pagdinig dyan sa Senado. So hindi natin masabi kung ano talaga ang totoong intention, but as far as we're concerned, kahit ano pa ang intention yan ay may liable na sila for tax evasion dahil whether yan ang purpose niyan o kung ano man, hindi na importante yun dahil ang importante meron silang perang ganyan. Bukod pa yan sa mga mamahaling sasakyan at iba pang ari-arian na hindi raw tugma sa deklaradong pinagkukunan nila ng income. Ang titingnan lang talaga natin kung tugma ba ang mga revenues sa mga ginagastos at mga ari-arian nila at kung hindi nagbayad ng tamang buwis ay yan ang hahabulin natin. Dagdag ng BIR, aabot sa 1.6 billion pesos ang kabuuang buwis na kanilang sinisingil, 903 million pesos kay Alcantara, 593 million pesos kay Hernandez at 180 million pesos kay Mendoza. Para yan sa mga taong 2020 hanggang 2024. Ang tax evasion kasi is criminal, pero iba yung tax liability nun. So kunyari, sabihin na natin na ma-acquit sila, it doesn't mean na hindi yan kailangan bayaran. As far as the tax liability is concerned, ngayon pa lang sisingilin na namin yan. Ayon sa abogado ni Hernandez at Mendoza, wala pa silang kopya ng reklamo. Handa raw silang sagutin ito sa tamang forum. Hininga namin ng pahayag si Alcantara. Hiwalay pa yan sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan ng graft, malversation of public funds at iba pa ang mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office sa pangunguna ni dating District Engineer Alcantara. Gayon din ang kinatawa ng kontraktor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated at Beam Team Developer Specialists Incorporated na si Alan Payawal na nameke umano ng mga dokumento ng proyekto. Kaugnay yan sa flood control project sa barangay Bangbang, Bukawi, Bulacan na nagkakahalaga ng 95 million pesos at idineklarang tapos itong Enero. Ayon sa Commission on Audit, wala namang naitayong struktura sa sinabing lokasyon. Hinihingan namin ng pahayag ang mga inirekomendang kasuhan ng ICI. Ayon kay ICI Chairman, retired Justice Andres Reyes Jr., wala pa silang nakitang koneksyon ng mga mambabatas sa proyektong ito, kaya puro kontraktor at engineer ang inirekomendang kasuhan. No, there is definitely a connection, but we still have to establish the connection. Hindi naman pwede may gawin yung DPWS na walang nagbigay ng kontrata o project referral. Hindi po nila sinabi sa ICI kung sino yung nagtutos sa kanila. Hindi, nagbigay sila ng mga pangalan. But hindi lahat siguro. O baka yun lang alam nila. I don't know if they're withholding or what. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sumabog ang kwatseng yan sa New York City sa Amerika. Nagmula ang apoy sa sunog mula sa mga basura na kumalat sa mga sasakyan. Ayon sa New York City Fire Department, 7 bumbero ang nasugatan. 5 po sa kanila ang nagtamon ng paso sa mukha at mga kamay. Bumagsak ang isang cargo plane sa International Airport sa Louisville, Kentucky sa Amerika. Kaka-take off pa lang ng eroplano noon na papunta sana sa Hawaii. 12 ang patay habang 11 ang nasugatan sa disgrasya. Ayon sa mga otoridad doon, nakuha na nila ang black box mula sa eroplano para sa gagawing investigasyon. Napuno ng kilig ang fan meet ng mga dating PBB housemate na sina Will Ashley at Bianca De Vera. Hiyawan ang mga tagahanga lalo na nang umakyat sa stage ang Will Cup kasama ang Ben and Ben. Nag-perform din si Matt Lozano. Nakilahok sina Will at Bianca sa isang acrobat show. Sobrang thankful talaga sa iyong pagmamahal at suporta. Sana huwag kayong magsawa. Thank you. This is a dream come true for both Will and I. Talagang pinasaya yung mga puso namin. Nakilala po ng GMA Integrated News ang isang Pilipino na nakakuha ng scholarship sa Busan, South Korea dahil sa pagkahilig sa K-pop at K-drama. Sexy si Bernadette Reyes. 한국은 너무 아름다워서 우리 여기서만 하자.
Proud 100% Pinoy si Ruth Lin. Nakabase sa Busan, South Korea sa nakalipas na mahigit 2 taon bilang estudyante. At all expense paid ang scholarship ni Ruth Lin dahil sa pagkahilig sa K-pop at K-drama. Kasi nga fan ako. Gusto kong ma-experience na kung paano ba mamuhay dito sa Korea. Tapos, ayun, sa kaka-search ko, nakakita ko ng, uy, may fully funded na scholarship. Wala akong kailangang bayaran. Pati may allowance ako monthly. Meron din akong mga, yung sa dorm. Nagmamaster siya ng film production sa isang university sa Korea. Bata pa lang daw, hilig na ni Ruth Lin magsulat ng kwento at sa pamamagitan ng fully funded na scholarship, natututunan niya ang best practices ikanga ng mga Koreans pagdating sa production ng K-drama at Korean movies. Makikita mo din kung paano sila gumawa, especially ako sa production ngayon. Paano mag-isip yung mga writers, yung mga professors. Nakikita mo ngayon kung ano yung difference from the Philippines and Korea. So, ikaw na ngayon yung parang magiging bridge in a way. Ayon sa Department of Foreign Affairs, umaabot sa 70,000 ang bilang ng mga Pilipino na naririto sa South Korea. Dumaan rin daw sa adjustment period si Ruth Lin. Pero sa tulong ng Pinoy scholar sa Korea, naging mas madali daw ang bagong buhay. Kaya tumutulong naman si Ruth Lin sa kapwa Pinoy na nais mamuhay o mag-aral sa Korea sa pamamagitan ng kanyang K-vlogs. Ang kailangan nyo talagang i-prepare doon is yung essay. Kasi doon sila usually nagbe-base kung tatanggapin ka. Dahil sa Pinas, ang ginagawa ko din before is nag-photographer po ako sa mga concerts, sa mga K-pop concerts. Nagsusulat din ako ng articles sa mga websites, sa mga magazines. So, I think advantage din siya. And at the same time, parang lahat ng extracurricular activities ko is related sa Korea. Lagi rin nakakadalo si Ruth Lin sa events at concerts ng mga paborito niyang Korean artists, kabilang na ang Super Junior, Day 6 at 17. Sino naman kaya itong opa na nagpakilig kay Ruth Lin? Si Lee Chaemin. Siya yung bida sa Bon Appetit, Your Majesty. Pumunta ako dun sa fan meet niya last week. Kumusta? Ang gwapo! Pwedeng kiligin. Ayun, tapos may high-buy session. So, dun sa high-buy session, yun talaga yung parang ang lapit ko sa kanya. K-pop 좋아하면? K-pop, K-drama 좋아하면 한국 꼭 가야 해요. 네, 감사합니다. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.